Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia again. Para po sa mga bago sa channel na to, nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, talakayin natin itong posibleng maging bagyo ngayong linggo. Simulan natin yan dito sa ating satellite image. Sa ngayon, meron tayong habagat o southwest monsoon na nakaka-apekto dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero may kahinaan po yan. Ang malaking bahagi po ng ating bansa ay nakakaranas po ng maliwalas na panahon. Mainit pa rin po sa tanghali, pero pagsapit po ng hapon, meron tayong mga afternoon showers o thunderstorms o yung ating mga isolated o mga localized na pagulan o thunderstorms. At kung mapapansin nyo nga dito sa ating satellite image, meron tayong mga kasalukuyang thunderstorms dito sa Ilocos Norte, ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, kasama po dyan ang Baguio City, meron din dito sa may bandang Zambales, at dito rin sa ilang bahagi po ng Cavite at Batangas, maging dito sa area ng Mindoro. Pero ito po yung tinatawag nating pulo-pulo o mga pag-ulan lamang tuwing hapon at gabi. Pero kapag meron tayong thunderstorms, yan po ay malalakas na buhos po ng mga pag-ulan. At kung mapapansin nyo dito sa ating satellite image, is para siyang mga patches o mga tuldok o mga pulo o mga islands. Kaya po tinawag na pulo-pulo yung ating mga pag-ulan. At yan nga ay kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi sa kabila po ng mainit na umaga hanggang tanghali. So halos buong bansa po ay ganyan ang panahon. Meron din tayong mga thunderstorms dito po sa mga areas ng Visayas. Kasama po dyan ang Western Visayas, Antique. At ito po ay nag-extend din dito sa may area ng Zamboanga Peninsula. Meron din tayong mga thunderstorms dyan. At dito po sa may areas ng Davao Region. Ito po ay normal lang kapag medyo mahina po yung ating habagat at kapag wala naman tayong malawakang weather system. Nangyayari talaga na kada hapon at gabi tumataas yung ating tsansa ng pagulan. At again, ito po ay mga posibleng thunderstorms. At kung isusumot natin itong satellite image natin, ito po yung ating grupo ng kaulapan dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Ito yung posibleng mabuo o may potential na magkaroon tayo ng low pressure area dyan. At may potential din pong mabuo na isang ganap na bagyo. Relatively, ito pong mga area na ito ay medyo mababa na talaga ang pressure. Sa katunayan, meron ng nabuong bagyo dyan itong nakaraang linggo at nalusaw lamang din at naging low pressure area, nawala din po, hindi na na-declare na low pressure area. So, nagbabari pa yung kanyang pressure o yung kanyang baba ng pressure. Pero ito pong general area na ito rin po yun. Nanatiling aktibo po itong general area na ito. Although, hindi na siya low pressure area, nanatili po siyang aktibo at sa ngayon nga, base sa ating mga computer models at sa ngayon din, medyo kahit buhagag, may kalawakan na po itong general area na ito na medyo mababa yung pressure. Meron tayong posibleng mabuong low pressure area dyan ngayong linggo. Maaaring bukas or sa Wednesday at kasabay po niyan, maaari din po itong magkaroon pa ng sirkulasyon at lumakas habang nandito sa may East Philippine Sea at posible rin po yung maging bagyo na maaari din pong sumabit o pumunta dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Maliban dyan, babalik po o lalakas muli yung ating habagat dahil nga dito sa binabantayan nating sama ng panahon. Pero sa ngayon ito po ay isang cloud cluster pa lamang o grupo ng kaulapan o isang general area na may kalawakan at medyo mababa yung pressure. So sa ngayon, erratic po ang nature niyan, pabago-bago pa po at yung kanyang direksyon is medyo mataas pa yung uncertainty. Pero if ever ito po ay maging bagyo sa loob ng ating area of responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Quiapo. So, parang doon din po binase yung lugar na Quiapo, yung salitang Quiapo. Ito po ay pinalit sa dating Bagyong Karding. Dahil sa maraming na-damage yung dating Bagyong Karding. So, ngayong taon, Quiapo na po yung pinalit sa listahan ng mga bagyo. Imbis na Karding, silipin naman natin kung saan ito pwedeng pumunta. So, narito yung Google DeepMind at pinapakita nga dito, itong general area na ito, yung mga tuldok na yan ay probability o ensemble forecast o yung general average ng posibleng general area na posibleng mabuo yung ating sama ng panahon. So sa ngayon, narito po yan. At base dito, maaaring bukas hanggang sa Tuesday o bukas ng hapon, meron na po tayong low pressure area. Dito nga, sa malapit sa ating boundary line. Maaaring nasa loob na po yan ng ating par or nandito, malapit o nakadikit sa ating area of responsibility. So, posibleng bukas po yan ng hapon hanggang gabi at yan po ay mananatiling low pressure area hanggang sa darating na Wednesday. So, mapapansin mo dito, meron tayong mga general area. So, may magkaibang kulay, ibig sabihin magkaibang magkaibang forecast model o ibang ensemble track. So, ito, mas pinapaaga niya yung paglapit sa atin at ito naman ay
mas late ng kaunti. Pero nonetheless, ito po ay generally mababa na po yung pressure niyan o yan na po yung ating binabantayang posibleng magkaroon ng sirkulasyon o maging isang low pressure area. Pinapakita rin dito na ito po ay kikilos sa direksyon ng Northern Luzon hanggang extreme Northern Luzon. At may possibility rin po itong sumabit sa ating landmass o kalupaan. So, ibig sabihin po niyan, may possibility tumawid po yan sa hilagang bahagi ng Luzon or mag-landfall dito po sa hilagang bahagi ng Luzon as a low pressure area or pwede rin pong isang mahinang bagyo or isang tropical depression or posibleng ang tawagin natin bagyong Quiapo. At yan po ay kikilos pakanluran patungo dito sa itaas na bahagi nating bansa, dyan po sa may western section ng extreme northern Luzon. So, ayan, nandito na po sa may area ng western section ng northern Luzon at extreme northern Luzon. So, nakatawid na po yan by Sunday or by weekend. So, ito ay nasa natin lumapit before weekend dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, wala po tayong inaasang typhoon o yung category na typhoon or wala rin po tayong inaasang super typhoon o yung isang malakas na bagyo. If ever ito po ay maging bagyo, nandun po yan sa ibabang category, tropical depression and on to tropical storm. So, nandun po sa ibaba if ever yan po ay lumakas. At sa ngayon, ang ating mas concern dyan is yung kanyang mga pagulan, particularly sa western section ng ating bansa dahil sa ating habagat o southwest monsoon at yung ating direct effect naman yan dito sa northern Luzon at central Luzon by weekend. So, talakayin naman natin yan. So, sa ngayon, general forecast muna ang pagtaya natin para dito sa mga pagulang posibleng idulot nitong ating binabantayang sama ng panahon dahil nga, ito po ay isang grupo ng kaulapan o cloud cluster pa lamang, hindi pa nga ito low pressure area at hindi pa rin po ito bagyo. Dahil po dyan, mataas pa talaga ang uncertainty nito sa kanyang lakas, lalong-lalo na sa kanyang direksyon. Pero, ito po ay magkakaroon ng direct effect sa atin if dumikit sa atin ito. Dyan po sa hilagang bahagi ng Luzon at maliban dyan, ang medyo sure dyan ay hihila po ito o magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Dumikit man yan or hindi. Dahil po yung ating flow ng hangin ay papunta po dito sa ating generally mas mababa ang pressure. So dahil dyan, as early as Wednesday hanggang Thursday, meron na po itong inflow o enhancement ng ating habagat. Maunagin, maapektuhan niya ng western section o kanlurang bahagi ng Mindanao. Diyan po sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BRME, maging dito sa area ng Soxargen, kasama po dyan ang Cotabato. So generally, western section ng Mindanao, may mga pagbaha po tayong nakikita dyan, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. Kaya mag-ingat po tayo dyan as early as Wednesday hanggang Thursday, madadagdagan naman yung ating mga pagulan. Dito po sa western section ng Visayas, epekto po yan ng ating habagat o southwest monsoon. Maging dito po sa area ng Palawan. By Thursday, hindi pa naman nakadikit itong binabantayan nating sama ng panahon sa ating kalupaan. So, mainit pa rin po ang Northern Luzon, Central Luzon at Metro Manila by Thursday. By Friday, maaaring nakadikit na po ito sa itaas na bahagi ng ating bansa at sa darating na weekend. So, ito po ay direct effect na mga pag-ulan na po yan at posibleng malalakas na bugso ng hangin. Pero again, ito po ay nasa mababang kategorya ng bagyo. So, yung ating hangin dyan ay nasa tropical depression lamang or nasa around 45 to 55 kilometers per hour. At yun pa, yung malapit sa gitna. Ang mas pagtutunan nating pansin, itong mga kulay pula, yan po yung mga posibleng malalakas na pagulan na dulot po ng kanyang pagtawid o yung kanyang mga areas na malapit sa gitna nito. By Friday o bago pumasok ang weekend hanggang Sabado, directly affected na po ang extreme Northern Luzon at Northern Luzon, including Isabela, Cagayan, Ilocos Region, Abra, Apayao, Kalinga, at ilang bahagi ng Mountain Province. At maliban dyan, by Friday hanggang Sabado or hanggang weekend, umaakit na din po yung ating axis ng habagat. Affected na po niya ng ilang bahagi ng Mimaropa. At by weekend, maaari na po tayong makaranas ng mga pag-ulan o mas tataas na po yung ating tsansa ng pag-ulan dito naman sa Metro Manila at ilang bahagi po ng Central Luzon, ang Zambales at Bataan. Mas maulap na pong panahon natin. By weekend po yan, lalong-lalo na sa linggo dahil naman sa ating habagat o southwest monsoon. So, ito po yung kanyang indirect effect. By weekend, nakalabas na po ng ating area of responsibility. Ito, tatawagin nating bagyong Quiapo at maaaring mas lumakas pa yan dyan sa may West Philippine Sea. Pero kung papansinin nyo yung ating setup ng mga kaulapan is mas madadagdagan pa yung ating pagulan, dulot naman ng habagat. O southwest monsoon, dito naman sa itaas na bahagi ng ating bansa. Tapos na po sa Mindanao yan, by weekend,
at dito sa may central at eastern section ng Visayas. Pero by weekend, may mga pag-ulan pa rin po tayo, especially by Saturday to Sunday. Dito po sa Western Visayas, Mimaropa, Metro Manila, Zambales, Bataan, Western section ng Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, dahil sa epekto ng habagat, including Pangasinan, at dito po sa mga kabundukan ng Cordillera. So mostly, ito po ay epekto na ng habagat o southwest monsoon after makadaan dito po sa itaas na bahagi ng ating bansa. Etong tatawagin nating bagyong Quiapo. So sa ngayon nga, meron tayong binabantayang posible pa lamang nga dahil ito po ay cloud cluster pa lamang o grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng Mindanao. Nabubuong low pressure area at bagyo ngayong linggo. Yan po ay posibleng magkaroon ng direktang epekto sa atin bago pumasok ang weekend at magpapalakas din po yan ng habagat na magpapaulan naman dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil nga, ito po ay cloud cluster pa lamang, medyo mataas pa ang uncertainty nito, babantayan natin yan sa mga susunod na araw. Balikan natin bukas muli. Ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.